Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa inyong pagmamahal, donasyon at kaloob sa Greg Durante Ministries. Lord, in our darkest moment, you show up and you light our path. In the moment that we feel so hopeless, you came around and you came to the rescue. You pick us up and you raise us up in the miry clay. And you said, here I am. Here I am, my child. Embrace me. Hallelujah. And Lord, you never give up on us. You never give up on us. Hindi ka sumusuko sa amin. You're standing with us and standing beside us. And with a whispering voice, come, come, come all you who are thirsty and heavily laden, and I will give you rest. Come all you who are in pain and in suffering, come and I will give you rest. Come, for He is your delight. He is your joy. And He is your crown of diadem. Kaya Panginoon, ngayong gabi, thank you, Jesus. Sa ilang sandali, let us just raise our both hands and pagsuko sa ating Panginoon. Narito kami, Panginoon, sumusuko sa iyo. Where we are today, it's because of your goodness. What we can do is because of your goodness. We preach, we sing, we dance, we play instrument because of your goodness. Hallelujah. We are worthy because you are worthy. We are loved because you first loved us. We have value because you gave us the right value. And we're standing here tonight, Lord, standing in awe and so amazed. You need us and you form us in your mighty hands. Kaya Panginoon, wala kaming may pagmamalaki. We just want more of you, Lord. We just want more of you. We empty our hearts, Lord. We just want more of you tonight. We want to see more of you, Jesus, tonight. Hallelujah. Hallelujah. We remove every pain in the past. Renew our strength tonight. Reveal Jesus tonight. Come into the most holy place. Go to your Zion. Shout unto God with the voice of triumph. He is Jesus. Look what the Lord has done in your life. Look what the Lord has done in your life. You will never be the same again. Never ever be the same again, right here, right now. Oh Lord, let there be power in this place. I see the cloud of heavens be open tonight. Glory, glory, fire in this place. Show me now your glory tonight. We are desperate for you, Lord. We are desperate for you, Lord. God is good. He
Spirit. It's because of you, because of you, because of you, all fear is gone. Because of Jesus, all things has passed away. Because of Jesus, I can face tomorrow. Come on, church. All together now. Lift our hands to Him. Come on, church. Itaas po natin ang ating dalawang kamay. Iwagayway. Magpugay sa kataas-taas ang Diyos. Hallelujah. Let the redeemed of the Lord say so. Let the redeemed of the Lord say so. Panginoon, napakasarap mong sambitin at alalahanin ang iyong mabubuting gawa. Hindi po namin kayang bilangin ang lahat ng iyong ginawa para sa amin. Kaya sa gabing ito, we are ready. Handang-handa po kami sa mga ipaparanas mo sa amin at sa iyong mga gagawin. Handang-handa kaming magulat at mamangha at manggilalas sa iyong kalakihan at kapangyarihan. At salamat po na ang bawat isa na naririto sa gusaling ito ay maging bukas na sisidlan upang tanggapin ang tindi ng ulan sa kapanahunan. Ang ulan sa aming panahon, that the latter rain will be greater than the former rain. Kaya Panginoon, naniniwala po kami, sasaluhin namin ang pinakamainam na ulan sa huling panahon. Kaya Panginoong Diyos, maraming salamat. Ikaw ang maitaas, Ikaw ang maitanghal at mapapurihan. Ikaw ang aming kinasasabikan at ipinagmamalaki. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. Amen. Matthew chapter 16 verse 19. Basahin po natin. And I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven. Whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven. And whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed in heaven. On Matthew chapter 18, verse 18, ni-replay po ulit, ni-repeat. Matthew chapter 18, verse 18, ang sabi po, therefore, verily I say unto you, whatsoever you shall bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever you shall loose on earth shall be loosed in heaven. So there is a significance. In Matthew chapter 16, Jesus was talking to Peter. And then this one, another thing, Jesus is talking about prayer, the power of asking, the power of believing on the right standard of God. So tayo pong lahat ay manalangin. Panginoong Diyos, salamat po sa gabing ito. Ikaw ang nagbubukas at ikaw ang nagsasara. Kaya sa lahat ng may pandinig, sila'y makapakinig at matuto. Sa lahat ng mga natuto'y matutong magsagawa at magkaroon ng kapakinabangan at mag-iitong mamunga at ito'y maging binhi upang ang binhi may ipapasa tuloy-tuloy na may sasalin sa mga susunod na magiging tagapakinig. Lord, teach us to live a right standard. Teach us to have right believing, right thinking, and right heart and right attitude. That without you, we are nothing. Apart from you, we cannot do anything. Kaya tulungan mo po kami na laging nakasentro at nakapokus sa iyo. That one main thing, one important and priority is to love God rather than anything else. Kaya Panginoong Diyos, salamat po at pagpalain mong bawat kapatid, lahat ng makakapakinig
ng mensaheng ito sa radyo, sa TV, sa YouTube, o sa inyong mga tainga, maging pagpapala ang inyong mga tainga. Salamat po, pagpalain mo ang bawat kapatid. Ikaw ang maluwalhati, Banal na Espiritu, ikaw ang dakilang tagapagturo at patuloy na magmarka, umugat at umukit sa kanilang mga puso ang buhay na salita ng Diyos na aming kanlungan, aming sandigan, aming kublihan, aming pag-asa at ang aming pagkain ay iyong salita. Banal na Espiritu, pinanghahawakan namin ang iyong pangako. Bantayan mo kami laban sa maninila at maninira. Bakuran mo kami ng iyong kapangyarihan. Lukuban mo kami ng iyong kabanal-banalang dugo. At ikaw ang magtayo ng mga pader upang hindi kami madaig ng aming mga kalaban, sapagkat kami ay may lapat at may pahid na laging magtatagumpay dahil kami ay higit pa sa mananagumpay. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Sige, papalakpakan po natin ang ating Panginoon. So sa Matthew chapter 16, verse 19, I will talk about the keys of the kingdom. So pag sinabi pong keys, mga susi. Sabihin nga po natin ng sabay-sabay, mga susi. So meaning it's not just only one key, but keys. Tandaan po natin, tayo ay binigyan ng Diyos ng kapasyahan. Tayo binigyan ng Diyos ng kaunawaan para maunawaan ang lahat ng kapahayagan. We are the ones who will build a barriers or fences in our lives. Tayo po ang magtatayo ng bakod sa atin pong buhay. Because fences are designed to protect us. Fences are designed to cover us. Kaya nung panahon ni Nehemiah, nung nabalitaan po niya na ang kanilang bayan ay guho ang mga pader, he was in anxiousness. Siya po ay lungkot na lungkot. Sapagkat sa lumang panahon, o doon sa kanilang panahon, sa panahon ng mga Israelita, the walls are very important. It will only permit those who are accredited or those who have an access to enter into their kingdom. Kaya tandaan po natin, ang susi ay may kapangyarihang magsara at magbukas. Tama po ba? The keys have the capacity to unlock and lock the door. Kaya kayo po bilang isang mananampalataya, I'm talking to the believers, the born-again believers. Tandaan po natin, the keys are symbol of power and authority. Pag wala kang authority, hindi po pwedeng sasabihin mong may power ka lang. Kumbaga, sa pandesal, yan po ang cheese whiz at margarita. Yan po yung margarine, bread and butter. So when you have power, you should have authority. So when you have money, you should have the capacity to command, to implement, and to take hold of the force inside of you. Kaya nga po simula nung tayo po ay naging born again, it's not just for us to be saved, but it's for us to continue experiencing the goodness of the Lord. Nung tayo po ay na born again at nakakilala sa Panginoon, hindi lamang po kaligtasan at mapupunta sa langit ang mahalaga. Ang isa rin pong kahalagahan, ikaw ay naligtas para mapalaya sa tanikala ng kadiliman at para maunawaan ang kabuuan ng plano ng Diyos, that you have a blueprint, that you have a manuscript, that you have a destiny to fulfill, that you are destined to reign. Pag ikaw ay na-born again, there will be the unlocking of greater potential sa ating mga buhay. You have the keys. Kaya nga para sa mga kapatid na naririto at magtatanong, Pastor, lagi na lang kasaganaan. Lagi na lang kabanalan ang inyong itinuturo. Nagsasawa na kami. Naalala ko tuloy sinabi ni Pastor Greg, kung kayo nagsasawa, kami hindi nagsasawa na ipahayag lagi na kayo'y payayamanin ng Diyos. Makita namin ang kaluwalhatian ng Diyos sa inyong mga buhay. Kung kayo nagsasawa, hindi kami magsasawa sapagkat yun lamang ang magiging katibayan na pag kayo'y umunlad, nasa inyo ang ating Panginoon. Ang pag-unlad ay katibayan na tayo sinasamahan ng Diyos. God is not the God of failures. God is not the God who frustrates us. God is the God who completes and who complies to those who ask of Him. Kaya nga, ang mga susing ito ay ibinigay sa atin. Whether if you want sickness or you want health. Whether you want to live in poverty or you want to have wealth. The Bible says, I have given you the power to get wealth. The blessing of the Lord, He make it rich, and He added no sorrow, and on and on. There are thousands of scriptures talking about prosperity, abundant life, healing, and everything. Bakit marami pa rin sa mga Kristiyano hanggang ngayon ay hindi pa rin nakakaranas ng total breakthrough sa kanilang buhay? Because they heard it, they hear it, but they overheard it. They hear it, but they overheard it. Ibig sabihin, naririnig nila, pero hindi naman nila iniintindi.
The Bible is all about foundation. The Bible is all about teaching us our accountability. The Bible is teaching us how to communicate with God, how to pray, how to fast, how to believe in great things, how to walk by faith, not by sight. So God has given us keys. Keys to prosperity, keys to healing, keys to a happy marriage, keys to have an abundant life, keys to have a joyful life, keys to have a successful ministry. God has given us everything. He who had not spared His own Son, ano pa kaya ang hindi pwedeng ibigay sa atin ng ating Panginoon? Yung kaisa-isa nga niyang bugtong na anak hindi niya ipinagkait. Hindi kaya ikaw kayang bigyan ng bahay o ng may bahay? Hallelujah! Hindi kaya niya ikaw kayang bigyan ng cellphone, na tablet o iPad or iPhone? Hindi kaya niya tayong bigyan ng bagong uling camera? Hindi kaya niya tayo kayang bigyan muli ng mga bagong karanasan ng kabutihan ng ating Panginoon? You had the keys. And what you permit is the only thing that will have access over your life. There are only two choices in life. It's either you live negative life or you live a positive outlook in your life. Dalawa lang din po ang pwede natin puntahan. Kasalatan o kasaganaan. Hindi po pwede ang medya-medya. Wala pong pwedeng taya-pato, gitna. Hindi po pwede yung ganon. Hindi po pwede yung parehas kang tataya sa magkabilang panig. Kailangan meron kang lalakaran at pananiniwalaan at hahakbangan na kung ang Diyos ay para sa iyo, sino man ang walang pwedeng maging laban sa ating lahat. God did not create you to fail. God did not create you to live a substandard life. Hindi ka po nilikha ng Diyos para maging second-class citizen. Hindi ka nilikha ng Diyos para ikaw ay maging intimidated. Hindi ka nilikha ng Diyos para ikaw ay maging kawawang pusa at laging luhaan at gusgusin. Hindi ka nilikha ng Diyos para maging kapututan. Pag ikaw ay nasa kapututan, magdiwang ka, sapagkat ang sabi ng Biblia, ang nasa huli ay gagawing una ng ating Panginoon. And be sure and be glad when you are experiencing the hardest moment of your life, you're about to birth up a new blessing that will surprise you and outstand you, that this is what the Lord has done in my life. Pag ikaw ay hirap na sa iyong buhay, pag ikaw ay gipit na sa iyong buhay, doon mo mararanasan to turn out and look unto Jesus. He is the author and the finisher of our faith. When we say that He is the author, He knows what is the role playing in our lives. I could not imagine na marami sa atin pong mga good breaks sa atin pong ministeryo, hindi namin lubos inisip na yung mga taong yun ay makakasama natin. Yung mga taong mag-cross sa ating path, hindi rin po namin inisip ng makailang ulit na sila ang magiging Boaz ng ating ministeryo. Imagine po ninyo, for the past 10 or 11, 12 years, ang church natin dito sa Green Hills ay nakatayo pa rin. In spite of paying of hundreds of thousands of bills, electricity, in spite of many obligations, pero we are still standing. Hindi kaya ito kabutihan ng ating Panginoon? Hindi kaya nasa atin ang susi sa ating tagumpay? Hindi kaya nasa atin ang kapangyarihan ng ating Panginoon para magpatuloy? We are not just here to maintain and to contain. We are here to advance to the next level. Ang akin pong panganay na anak na si Luis, nag-aaral po siya sa isang toddler class at the age of 2.5 years old. Ang ginagawa lang niya sa school, magkulay ng bara-bara. Hindi naman marunong magkulay yung anak ko, basta kulay lang, kulay. Ulit, what's this? What's the color of this? Orange. Ulitin niya, orange. What's the letter of this? A. A is for apple. B is for baboy. B is for boat. C is for cat. So it's like, she is there, hindi para makapture yung lahat ng buong katuruan. He's just having fun, but beside that, she is learning. Kaya kayo nasa church, not just to feel good and to be accepted. Okay, God will bless me. God, you are here
to have the tidbit of knowledge that you are loved by God and you can ask for more because you were made for more. Pwede kang humingi ng mas malaki. Yung mas imposible, tiyak na ang Diyos lamang ang makakagawa nito. Kaya ikaw ay naririto, hindi lamang para matikman. Ikaw ay naririto para umupo sa fine dining course. Amen. Nandito ka pa lamang sa appetizer and you can choose the 27 cuisine. 27 different kinds of meals. Hallelujah. Iba't ibang klase ng ulam ang iyong pwedeng matikman kung ikaw ay magsisimulang lumakad sa iyong paglalakbay na laging kasama ang Diyos, laging kapiling ang Diyos, lagi kang nagtitiwala sa Panginoon at kailanman hindi ka magkukulang, kailanman hindi ka mababayaan ng ating Panginoon. Walang nagtiwala sa Kanya na naghikahos. At walang tumandang pumuti ang buhok na nakita niya na ang kanyang mga anak ay nanghingi at nanlimos ng tinapay. You have the keys. So what are you permitting in your lives? Are you just accepting the getting by life? Are you just waiting for your retirement? Inintay mo na lang ba na mag-retire ka? O ikaw ba'y umaasa na lamang sa sustento ng iyong mga anak? Well, there is more. Kaya nga, what you bind on earth shall be bound in heaven. Simultaneously, yung iginapos mo sa lupa ay igagapos na rin sa langit. Amen. At kung ano ang pinakawalan mo dito sa lupa, ay kinalagan na rin sa langit. Our God is not dead. You have the eye of the tiger. And you have a voice like a roaring lion. Amen. And you have the wings like of an eagle. Hallelujah. And those who wait upon the Lord will mount up on wings like of eagle. They will not be weary. They will run and they will walk and they will stand straight and proclaiming the glory of Jesus. Hallelujah. You are what you are because of what you believe. Ang buhay po, sa amin pong pamilya, bilang may asawa, it's not always about honeymoon stage. Minsan para din kaming aso't pusa. At minsan ay parang mga kuting at mga daga na naghahabulan. May mga panahon na kami nagdiriwang at may mga panahon na kami nagkakainisan. It's not always wedding day. It's not always I do's and I do's and I do's until death do us part. It's not always like that. It's not always having a bunch of cake and a bunch of party. Hindi po ganon ang buhay mag-asawa. Kaya ganon din po ang buhay sa atin pong pananampalataya. Yes, you're experiencing breakthrough, but there will come in the middle of your life, there will be a midlife crisis. There will be testing and trials, on and on, on and on. There will be an issue of health, issue in relationship, and everything, and so on and so forth. Pero ang mahalaga, when you pass through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Though you pass through difficult and various trials, you just count it all joy because God is with you. Sawa ka na ba sa iyong mga napapanood ng mga negatibo at pangit na balita? Narito ang alternatibo, ang Great Day to Live na mapapanood sa Beam Channel 31 sa inyong local antenna, mapapanood sa buong Metro Manila at sa buong Pilipinas at sa ilang mga cable operator system na nagdadala ng palatuntunang ito sa pamamagitan ng Trinity Broadcasting Network. Mapapanood niyo po ang ating mga programa Lunes hanggang Huwebes, alas 9:30 ng gabi, at tuwing araw ng Biyernes, alas 10:30 ng gabi, at araw ng Sabado, alas 11 ng gabi. Maaari niyo rin po kaming mapanood sa Church Channel via satellite at ilang mga cable operator system sa buong Pilipinas at karatig bansa sa Asia, Lunes hanggang Sabado, sa ganap na alas 12 ng hating gabi, alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali at alas 6 ng gabi. Ating ipapahayag na si Jesus lamang ang tanging daan tungo sa buhay na walang hanggan at ang aming dala ay laging mabuting balita.
kayong takot. Jesus is Jehovah. You have the power to decree. Ikaw ba'y naniniwala ngayong gabi na walang pag-aalinlangan na ikay tatanggap ng kagalingan ng ibang uri ng sakit o karamdaman yan? Inaanyayahan po namin kayo sa ating mga revival meetings sa August 7, August 14, August 21, August 28 sa ganap na alas 6:30 ng gabi sa Biyaya ng Diyos Christian Fellowship, 2nd floor, Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. Maranasan po ninyo ang grasya, biyaya, awat habag ng ating Panginoon. Maaari po kayong sumulat sa P.O. Box 4135, Manila, Philippines para po sa inyong mga prayer request at testimonies. At maaari rin po kayo tumawag sa ating telepono bilang 723-8752 sa 726-4110 para sa mga ministry information at ibang mga katanungan. Maaari din po kayo mag-text sa 0919-896-0904, 0915-391-7408 at sa 0922-820-9860. At kung kayo po'y napagpala, hinahamon po namin kayo na magbigay ng donasyon sa gawain ito. Maaari nyo pong ipadala sa Banco de Oro West Green Hills Branch. Account name Greg Durante Ministries. Account number 219-800-6784. Padala nyo lamang po ang mga deposit slips sa pamamagitan ng fax sa 726-4110 o sa ating email address sa bishopgregdurante@gmail.com. Malugod po namin kayong inaanyayahan sa aming Sunday worship service sa ganap na alas 10 ng umaga at alas 5 ng hapon sa Biyaya ng Diyos Christian Fellowship sa 2nd floor, Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. At maaari nyo rin pong bisitahin ang ating website sa www.gregdurante.com para sa mga preaching resources at iba pang detalye ng ministeryong ito. Kahit dumaan ka man sa matitinding pagsubok, hindi ka susubukin ng Diyos ng higit sa iyong kakayanan. God has an exit plan. He designed where you're going. Amen. He knows that Joseph will be the great emperor and the great governor of Egypt. He knows that David will become a great king. And he knows that Daniel will pass the lion and he will shut up the mouth of the lions. Hallelujah. Alam ng Diyos na yung pinagdadaanan mo. Alam ng Diyos na para kang naglalaro na merong isang sindikato na nagsasabi ikaw na ang panalo. It's just like a fixed game. Na ikaw ay sinusubukan lamang pero alam mo sa bandang huli, ikaw pa rin ang magcha-champion. Ikaw pa rin ang magwawagi. Ikaw pa rin ang tatanggap ng korona at biyaya ng ating Panginoon. I will not boast of my failures. I will not boast of my failings. I only boast that the Lord is good and His mercy endureth forever. May pagsasabihin ko sa inyo, mga kapatid, 3 buwan na po akong putol ng Meralco. Hindi po ako makabayad ng kuryente. It would be a blessing to you. Mga kapatid, galing po ako ng Carmona, Cavite. Kami pong pamilya naglakad at kanina pa kaming umaga naglalakad para lamang makarating sa lugar na ito. Napakabuti po ng Diyos. Makikita nyo kami, pawis na pawis at amoy grasa na. But the Lord is good. Amen. Hindi ako naglakad mula Carmona, Cavite. Ako ay nagbiyahe dito nakasasakyan, naka-skyway, bayad ang toll gate, may gasolina dahil sa kabutihan ng ating Panginoon. Sabi ng aking asawa, anong plano mo ngayon sa anibersaryo natin? Let us see and wait what the Lord is about to do. Amen? Kako, 2 yung pinapadede natin. You have 2 cesarean in 2 years. Aba, lahat ng ating ipon, labas. Galing tayo ng Australia nung nakaraang buwan, nung nakaraang taon, at lahat ng ating mga surplus ay nakalabas. Alam niyo po, ang Diyos ay napakabuti. Sabi ng aking kapatid, graduate pala si Luis, saan ka ba magpapakain? Sabi ko, basta magpapakain ako. Alam niyo po, mabuti ang Diyos You will have the blessing not on your expense, but on the expense of other people. Hintay lang kami. Lumapit yung may-ari ng school. Pastor, halina po kayo. Meron na po nakareserba doon sa Max. Lahat kayo, buong pamilya, pakakainin po namin. Libre na yung school ng anak ko, libre pa treat para sa aming pamilya. Hindi po ba napakabuti ng ating Panginoon? Amen!
Eh ngayon, anniversary namin. I'm not bragging, hindi ako nagpaparinig, mga kapatid. You know me. Pero kung maparinggan kayo, nahipo kayo ng Panginoon. Amen? Hallelujah. 12:00 ng hating gabi, may nag-text na isang kapatid. Sabi niya gano'n, bumaba na ng barko ang aking asawa. Pwede bang maanyayahan ng inyong buong pamilya para sa hapunan? Mga 5:00 ng hapon. Sabi ko, teka, wag 5:00 ng hapon, magpipreach ako eh. Pwede po ba, para makasama kami buong pamilya, after na lang ng revival, buong pamilya naroroon kami. So, ibig sabihin, hindi ko na kailangang i-treat pa ang aking pamilya para sa aming anniversary, meron ng hinipo ang ating Diyos ngayong 12:00 ng hating gabi na meron na magpapakain sa amin. Hallelujah! Well, God is so good. Hallelujah! It's not my wallet ang may indulge ng aking pagtitreat. Pagka ikaw ay nakita ng Diyos at nasumpungan ng Diyos, kahit natutulog ka pa, meron ng pagpapala 12:00 ng hating gabi, nagyayaya para ikaw ay pakainin. Amen. Kanina, pinaplansya ng misis ko, sabi niya, dahil susuot kong long sleeve kanina, sinuot ko na kanina nung nag-preach ako sa umaga, sabi niya, Han, malukot na yung iyong damit. Kinuha niya itong long sleeve kong ito. Pero nung sinuot ko po ngayon, napakasikip na. Ibig sabihin, pinagpapala ng Diyos ang mga lingkod. Hallelujah! Ibig sabihin, marami akong naimbak na pork steak, marami akong naimbak na beef steak, marami akong naimbak na hamburger, Army, Navy, at mga kung ano-ano pa man. And it's time to have diet. Hallelujah! Woo! Hallelujah! It's time to fast. Hallelujah! Sabi ko, kailangan hirap na hirap po akong huminga. Para akong siopaw na isinilid dito sa damit na ito. Pero wala akong magawa dahil wala akong ibang dalang damit. But if I could summarize what the Lord has done, hindi kami nagutom, hindi kami nang limos, hindi kami napahiya, at hindi kailanman mapapahiya ang anak ng Diyos. Because you have the keys. What you permit, you will receive. What you permit, you will have. Hallelujah. In Jesus' name. Kaya nga, walang kabataan na dapat matakot sa hinaharap. Sapagkat ako'y minsan ding naging kabataan na katulad ninyo. Pero ngayon ako'y lumalakad sa pangako ng ating Panginoon. Kung paano ng Diyos sinamahan si Abraham, ganon din ang pagsama niya kay Isaac. Kung paano ng Diyos sinamahan si Isaac, ganon din ang pagsama niya kay Jacob. Kung paano sinamahan ng Diyos si Moses, ganon din ang pagsama niya kay Joshua. Maybe Pastor Dexter would be Joshua. Okay, I could be Caleb. Hallelujah. Oh, sabi, si Jonathan, paano si Jonathan? Okay, he could be Joseph. Oh, para walang inggitan, ano po? Okay, you have the birthright, but I have the guapo right. Amen. Hallelujah. Praise God. Oh, what I'm preaching right now. Amen. Wala sa script yan. Tandaan po natin, a Christian life is a warfare life. A Christian life is a warfare life. So 2 Corinthians chapter 10, verse 10, okay, 2 Corinthians chapter 10, verse 2. For we wrestle not against flesh and blood. Amen? So basahin po natin. But I beseech you that I may not be bold present with the confidence wherewith I think to be bold against some which think of us if we walk according to the flesh. Sa verse 3, tuloy po natin. Ano sabi sa verse 3? For though we walk in the flesh, we do not war after the flesh. Ang buhay po natin ay katulad ng isang sundalo. Proper training and proper equipping. Kaya nga, kahit kayo'y mag-claim ng mag-claim, without the depth of the roots, pag dumating ang lindol, backslide. Kahit gaano ka man lakas sumigaw na ako ay pinagpala ng Diyos, pero pag walang fellowship, laging absent pag Sunday service. Tamad umattend ng prayer meetings. Tamad makinig sa mga preaching ni Pastor Greg. Alam niyo po, ang ating panahon, ang pinakamagandang panahon. Pag hindi niyo po narinig yung message namin, nasa YouTube, nasa website, at nasa radyo. Kaya it's a shame na kayo hanggang ngayon ay magiging pa ring hungkag at lunggaang at mababaw sa salita ng Diyos. God is longing for the depth of your love of Him. God is longing for the depth of the richness of His glory to dwell inside of you.
May mga katuruan na nagsasabi, okay na daw ang magkasala. Because once you accepted Jesus, you are free from sin. You will always be saved. Well, if I don't have the foundation of A, E, I, O, U, I cannot pronounce any single word. Kung hindi ako natuto ng babe, bibo, buka, kikiko, kuda, hindi ako makakapagbasa. Do you get my point? If you do not have the foundation to live a righteous, holy life, you will never see the kingdom of God. Bakit sinabi ni John that there are 5 churches or 4 churches? Sa Revelation chapter 3, the Sardis, the Tyra, the Philadelphia, bakit merong mga ganong simbahan sa huling panahon? If they would just operate in grace. Grace and faith and law goes all together. Too much freedom will cause us to stumble. Hallelujah. Ang merong wagas na kalayaan, minsan nagkakaroon ng lalo't mas sigit na pagkakamali. Because when there is no discipline, hallelujah, pag walang disiplina, walang takot. Yes, we are free from the law, but the law is written in our hearts. Amen? Nandiyan pa rin ang geometry, nandiyan pa rin ang trigonometry, nandiyan pa rin ang civica, nandiyan yan, natutunan nyo yan eh. Nandiyan pa rin ang pagmamano, nandiyan pa rin ang pangangano po, nandiyan pa rin ang pagpupugay sa matatanda. Nandiyan pa rin ang paghuhugas ng plato kahit may katulong. Nandiyan pa rin ang pagmamahal sa asawa kahit palibot ka ng maraming chicks. Amen. If you submit yourself, therefore, unto God, resist the devil, and the devil shall flee from you. You have the keys to resist. You have the keys to flee from the youthful lust. Hallelujah. You have the keys because you have the authority. The Bible says, I have given you authority to trample on scorpions. You have the authority. Para po sa pagpapatuloy ng programang ito, kailangan po namin ng inyong panalangin at pinansyal na suporta. Sa bawat kaloob ng inyong ipapadala, anuman ang halaga, bibigyan po namin kayo ng anointing oil bilang pasasalamat sa inyong pagtulong at pagsuporta sa Greg Durante Ministries. Inaanyayahan po namin kayong makinig sa aming mga radio program. Kung kayo po ay nasa inyong mga tahanan, nasa trapiko, naglalakbay, ito po'y makakatulong sa inyong pagpapalago at pagpapaunlad ng inyong spiritual na pananampalataya Lunes hanggang Biyernes sa DWAD 1098 kHz AM band sa ganap na alas 6:30 ng umaga at alas 10 ng gabi. Asahan po natin na sa ating pakikinig, lalago at uunlad ang ating pananalig at pagsampalataya sa ating Panginoong Hesus. May mga na-miss ka bang broadcast ni Pastor Greg? Huwag malungkot, maaari mo na itong balikan sa pamamagitan ng pag-log-on sa www.greggdurante.com. Doon sa ating website, i-click lamang ang mga video preachings na nais mong mapakinggan, English o Tagalog o anumang mga title na nais mong panoorin at 24 hours, 7 days a week, mapapakinggan at mapapanood mo si Pastor Greg. Naniniwala kami na sa pakikinig ng salita ng Diyos, nandoon ang paglago at pagunlad ng inyong mga buhay at mararanasan ninyo ang biyaya ng ating Panginoon. Inaaniyahan po namin kayo sa ating mga revival meetings sa August 7, August 14, August 21, August 28 sa ganap na alas 6:30 ng gabi sa Biyaya ng Diyos Christian Fellowship, 2nd floor, Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. Maranasan po ninyo ang grasya, biyaya, awat habag ng ating Panginoon. Pastor ganitong buhay sa call center Pastor pasensya ka na, dati tayo magkakasama sa youth camp pero ganito na kami May hikaw na dito, may hikaw na dito, may hikaw pa sa bituka o sa tiyan, marami ng tato, ganito kasi kami, Pastor Pero alam ko naman ang aking limitasyon, hindi naman ako sasagad at kaunti-kaunti lang. No! The church should preach sin, and the wages of sin is death. And only the things that can forgive you is when you confess your sins. Kahit born again ka, nagkasala ka.
sisipain ka pa rin sa bandang huli. Because judgment will start in the house of God. Judgment will start in the house of God. At ang lahat ng maligamgam ay isusuka ng ating Panginoon sa huling panahon. Well, if we are once saved, always saved, why John the Beloved preached that to us, that those who are lukewarm will be thrown out, will spit out in the kingdom of God. The Lord loves us, mga kapatid. But grace gives us the power to overcome. Grace gives us how to understand the keys of the kingdom of God. Woo! Hallelujah! Huwag tayong magiging pabaya. Huwag tayong magiging easy siomay. Hallelujah! Huwag tayong pakuya-kuya-kuy. Sa huling panahon, revival lamang ang bubuhay sa mananampalataya. Sa huling panahon, doon nyo makikita yung hindi nyo pa nakikita. Yung babagsak sa iyong harapan, ang isang malaking pagpapala, hindi mo alam kung saan nanggaling. Last December, wala po ako dito, pero pinatotoo lang to ni Daddy sa akin. Merong isang babae na revival lang ng revival. At siya po ay ordinaryong empleyado lamang sa isang ahensya. Pero after the 30 nights revival, she came back to Pastor Greg. Sabi niya, Pastor, nakangiti. All of a sudden, binigyan siya ng bonus ng isang malaking pagpapala na hindi naman sasapat doon sa 13-month pay, 14-month pay. Ewan ko, lahat tayo takot sa number 13, pero gusto natin ng 13-month pay. Amen? Pero itong kapatid na ito, hindi 13-month pay, hindi bonus yung kanyang tinanggap. Halos 20 doble ng kanyang sweldo ang kanyang tinanggap. Hindi niya lubos akalain, ba't siya binigyan ng kanyang amo? She received 300,000 at kinalahati niya na kaagad, tinapyas niya na kaagad ang para sa ating Panginoon. Ang sabi niya, umiiyak ang babae. Sapagkat nasa kanya ang susi na ibinibigay na sa atin ng ating Panginoon. Ikaw ay nakaupo. Nakaupo dyan. Ba't kayo nakaupo? Wala kayong magawa? Umiiwas kayo sa paghugas ng plato? O natatakot kayo sa misis ninyong maingay? Hindi po. Nakaupo kayo dyan. Because you are anointed to do mighty things and great things. Greater is He, hindi sinabing, greater is the church that is in you. Greater is Jesus that is in you than he that is in the world. Though the enemy might come like a flood, God will raise up a standard and a barrier over you. Kaya kahit magtulong-tulong man ang kalaban na ikaw ay patalsikin at ikaw ay duhagin at ikaw ay pigilan, ang sabi sa Deuteronomy chapter 28 verse 7, the enemy may come one way, but they will flee 7 ways. Who will fight the battles for you? God will fight the battles for you. Kaya pag ikaw ay natatakot, susian mo ang spirito ng katapangan sa iyong buhay. What you activate will operate in your life. If you activate in fear, you will always in double-minded standard. But if you activate faith, you are ready for war. You are using the armor of God. You have the sword of the Spirit and the helmet of salvation and the breastplate of righteousness. Habang ginagamit mo ang pananalig at pananampalataya mo, lalong sumasarap ang paglilingkod sa ating Panginoon. Habang ikaw ay nagpapatuloy, makikita mo ang pagdaloy ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Walang makakalasap ng patigil-tigil. Walang makakalasap ng pahinto-hinto. Ang tanging makalalasap ay magsasabi na kahit ako'y matanda na, ako'y pagpapalain pa rin ng Diyos. Kahit ako ay nanghihina na sa pisikal, though my flesh is weary, I know that God is the strength and my portion of my heart forever. I know I have the numbness. I know I have arthritis. But this condition will not settle me. This condition will not contain me. But this condition will provoke me to see the greater things that God has in store for me. Hallelujah. Itong aking nararanasan ay bukas na pintuan
para mas lalong maranasan ang kabutihan ng ating Panginoon. God uses the men in the Bible. They experience breakthrough. He is the same God who will give you the breakthrough. It is the same Spirit who raised Jesus from the dead. It's the same Spirit who will raise you up and who will pick you up. Hallelujah. It's the same Spirit who raised Jesus from the dead. It's the same Spirit who will bless you and who will raise you up and to see the glory of the Lord in your life. It is the same Spirit who raised Jesus from the dead. No other Spirit, mga kapatid. Kaya nga, as we go on, you can bind and you can loose. You can bind and you can loose. So John chapter 14, verse 12. Verily, I say unto you, John 14, verse 12, whoever believes in Jesus, he that believeth on me and the works that I do, shall do what? Menial works? Little works? Ano daw po? Greater. Greater means a comparison of the small things. You will do greater works than this. Greater works than this shall he do. Hallelujah. Now I'm telling you, before I close, si Jesus nasa trono na ng Ama, kapiling ng ating Ama. He was seated at the right hand of God. At the same time, He dwells in our hearts. He is not compounded by time nor place. Kahit nasa Canada na si Brother Tony, kasama niya ang Diyos. At tayo dito, kasama natin ang Diyos. Amen. This is a wonderful revelation, mga kapatid. If God has a calendar, He will circle it and make it your payday every day. If God has a wallet, He will put your picture on it. And if God has a refrigerator, He will put your photos on the refrigerator. That's how He is madly, deeply in love with you. And He is so crazy about biyaya ng Diyos people. He is so crazy with the born-again believers. He keeps on the sun to rise up in the morning. And He keeps on setting down the sun in the afternoon or in the evening. And He gives flowers. He gives breeze. He gives air that we need to breathe. Kaya nga mga kapatid, walang hindi pwedeng ibigay sa iyo ang ating Panginoon. Jesus is your attorney. Amen? And because He went up to His Father, He gave you the power of attorney. Anong ibig sabihin ng power of attorney? Yung kanyang kapangyarihan, ibinigay na sa inyo. He is the grantor at we are the beneficiary. Kaya ba't kayo ma-intimidate? Bago pala ako sa pananampalataya, hindi ako marunong mag-pray. Minsan nag-guest si Brother Tony sa ating church. Hindi ko po sasabihin sa aming church, sa ating church, because we are one. Amen? Sabi ng isang kapatid, Pastor, i-interpret mo na, Tagalogin mo na, natutulog na yung mga matatanda. Hindi nila naiintindihan English. Di ako naman kampante lang. Nahihiya naman ako ma-interrupt yung mama sa kanyang pagpipreach. Kinukulit pa rin ako, sige na, Pastor, Tagalogin mo na, hindi nila naiintindihan. Pero sabi ko, wag po tayo magpadaya sa ating mga sarili. Ang mga Pilipino, matatalino at naiintindihan ng Ingles. Kaya pag pumalakpak kayo, papalakpak din yung mga hindi nakakaintindi ng Ingles. Alam nila yung pinapalakpakan nila, maganda yon at para sa kanilang paggunlad. If you will always be intimidated, you will not grow and you will just be maintained. Kaya wala yung sabihin, ayoko ng English Bible. Ayoko ng English service. Pang-level lang ng katulong ang gusto mo. Hindi ka para maging katulong, ikaw ay para maging tagapagmana. Tagapagmana ng kaharian ng Diyos. You are
the co-heirs of Abraham's seed. Hallelujah! Mga tagapagmana tayo at tayo'y merong lakip ng kapangyarihan ng Diyos. At ang tagapagmana ay hindi dugong bahaw. Alam niyo po yung bahaw, panis na kanin na, yung kaning lamig na. Hindi po tayo dugong bahaw, tayo po'y dugong bughaw. Amen. Sabi mo sa iyong katabi, hindi ka dugong bahaw, ikaw ay dugong bughaw. Bahaw, kanin lang yun. Pero ang dugong bughaw, you have the designer's genes. You have the royal blood of Jesus inside of you. You are a thoroughbred. Ikaw ay isang pangkarerang kabayo na pang-champion. Yes, this is the year of the horse, but we are not believing in the year of the horse, but we are believing that we are a thoroughbred. Hallelujah. Tayo higit pa sa mananagumpay at nilukuban ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Dakilang Diyos, aming Ama, marami pong salamat sa gabing ito. We have the power. We have the Spirit of the Lord. It's not by might. It's by your Spirit, Lord God. Tulungan mo po kami to step on the waters, to walk in our waters. Darating ang mga ligligan, pero mananatili kaming unshakable sa aming pananampalataya. Pagpalain mo po mga tagabiyaya ng Diyos. Maranasan nila ang sinasabing ridiculous, outrageous, and surprisingly blessing. Iparanas mo po sa amin ito. Sinusubukan po namin, katulad ng iyong sinabi, subukan ninyo ako. Kung hindi ko bubuksan ang durungawan ng langit. Kaya Panginoon, as we have the keys, your words, your promises, and your Son, Jesus Christ, we have it as our keys. We unlock every door of opportunities in our lives. We unlock healing in our lives. We unlock finances in our lives. We unlock restoration in our lives. Ora basige. We unlock long life in our midst. We unlock rededication of our lives unto you. At sinasarahan namin ang pintuan sa aming nakaraan. We close the door in our past. Sa mga taong sumumpa sa amin, we just forget them. Sa mga taong sumira ng aming buhay, we just close the door. Sa mga taong nangakong hindi tumupad, we just close the door. Sa mga taong nakasakit sa amin, we just close the door and let forgiveness reign in our hearts. Sa aming mga kabiguan noon, we just lock the door. And Lord, you said in your word that I am the door. I am the door. You are the way, the truth, and the life. As we abide in you and we abide in your words, we ask whatever we wish and you will give it to us. Lord, we pray that tonight will be the night of favor. Tonight will be the night of overflow. Tonight will be the night of increase. Tonight will be the night of deliverance. Tonight will be the night of celebration and vindication. Tonight will be the night we'll never be the same again. Tonight will be the night we will experience power in the name of Jesus. Tonight will be the night of our complete salvation in Christ Jesus. Bless the works of our hands, and we cherish your words. Give us this day our daily bread, and forgive us from our trespasses. We don't want to hold back. We just want to step and move forward and walk in the Spirit, that it will bear much fruit. The fruits of the Holy Spirit. Patience, love, long-suffering. Let it work in our lives tonight. Sa mga lalaki at babae na naririto, maranasan po nila ang wagas at dalisay mong pag-ibig at kapangyarihan sa gabing ito. Thank you, Jesus. You're a wonderful and awesome God. You're a mighty, mighty Father. You're always on time. And we just set our feet on solid ground.
You're forever the same. The God of Abraham, Isaac, and Jacob, the same yesterday, today, and forevermore, is the same God who will reign in this church, who will reign for the Philippines. For the Philippines is for Jesus. And we will let the whole world know that Jesus is alive and He is the way to eternal life. Salamat po, Ama. Sa iyo ang lahat ng papurit parangal. Ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Maaari po kayong sumulat sa P.O. Box 4135, Manila, Philippines para po sa inyong mga prayer request at testimonies. At maaari rin po kayo tumawag sa ating telepono bilang 723-8752 sa 726-4110 para sa mga ministry information at ibang mga katanungan. Maaari din po kayo mag-text sa 0919-896-0904, 0915-391-7408 at sa 0922-820-9860. At kung kayo po'y napagpala, hinahamon po namin kayo na magbigay ng donasyon sa gawain ito. Maaari nyo pong ipadala sa Banco de Oro West Green Hills Branch. Account name Greg Durante Ministries. Account number 219-800-6784. Padala nyo lamang po ang mga deposit slips sa pamamagitan ng fax sa 726-4110 o sa ating email address sa bishopgregdurante@gmail.com. Malugod po namin kayong inaanyayahan sa aming Sunday worship service sa ganap na alas 10 ng umaga at alas 5 ng hapon sa biyaya ng Diyos Christian Fellowship. Sa second floor, Medical Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. At maaari nyo rin pong bisitahin ang ating website sa www.gregdurante.com para sa mga preaching resources at iba pang detalye ng ministeryong ito.